I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Lalo pa nga hong lumakas ang Typhoon Ferdy habang patuloy na lumalapit sa Batanes Group of Islands. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Yes, good evening Jessica. Halos super typhoon na nga ang bagyong Ferdy sa sukatan ng Pag-asa. Kaya ang hagupit nito, ramdam na dyan sa may extreme Northern Luzon, kasama ng ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa update ng Pag-asa nitong alas 8 ng gabi, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Warning Signal number 4 ng Pag-asa dyan sa may Batanes Group of Islands. Ang napakalakas na bugso ng hangin doon na pwedeng umabot sa 220 km per hour, posibleng gumiba ng mga konkretong bahay at gusali. Signal number 3 naman sa Babuyan Group of Islands. Sa mga dagat na sakop ng mga lugar na nasa signal number 4 at 3, ay aabot sa mahigit 14 na metro ang taas ng alon ng karagatan. Katumbas po yan ng gusaling may 4 na palapag. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Apayao at Northern Cagayan. Manatiling I am ready sa daluyong o storm surge sa mga coastal area sa mga nabanggit nating lugar. Habang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Northern Isabela, Kalinga, Abra at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Babala muli sa mga residente roon, maganda pa rin sa masungit na panahon. Base naman sa latest forecast track ng Pag-asa, mamayang madaling araw o bukas po ng umaga maglalandfall ang mata ng bagyo dyan sa may probinsya ng Batanes. Pagkatapos, babaybayin nito ang West Philippine Sea at saka muling maglalandfall dito sa may Southeast China bago po matapos o araw ng Huwebes. Huling nakita ng Pag-asa ang mata ng bagyo 110 kilometers dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. Nasa 220 kilometers per hour. Malapit sa gitna ang lakas ng hangin nito at bugso na umaabot naman ng 255 kilometers per hour. Ito ay naasahang kikilos pa west-northwest sa bilis na 24 kilometers per hour. At dahil mabilis ang takbo nito, hindi masyadong napalakas nito ang hanging habagat pero magpapaulan pa rin yung habagat na yan dyan sa may Central at Southern Luzon, kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Visayas bukas. Samantalang sa Mindanao, thunderstorm naman ang maranasan, lalong-lalo na pagdating sa hapon. Simula rin bukas, magpapalakas din sa habagat ang isa pang tropical storm na may international name na malakas kahit ito ay hindi inaasahan na maglalandfall dito sa Pilipinas at walang magiging direktang epekto ito dito sa atin. Tatawagin itong Bagyong Hener, oras na pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Muli itong namataan ng Pag-asa, 1,625 kilometers sa may silangan ng Luzon. May lakas ng hangin nasa 85 kilometers per hour. Malapit sa gitna at bugsong aabot naman ng 100 kilometers per hour. Naasahan nakikilos ito pa west-northwest, katulad ng direksyon din nitong si Ferdy, sa bilis na 20 kilometers per hour. Jessica? Mang Tani, pag-usapan ho natin yung sitwasyon sa Batanes at saka sa Babuyan Group of Islands. Ano kasi yun, sila ang sasapulin nitong super typhoon na ito na 200 up to 250 ang gustiness o yung bugso ng hangin. Tama yun, Jessica. Isang napakalakas na bagyo ito kahit na hindi siya umabot doon sa kategoryang super typhoon. Pero halos napakalaki. At ito, yung tinitingnan natin satellite, Jessica, yung gitna na yun, yun yung mata. Makikita mo nang halos malapit na sa may Batanes at sa ngayon, talagang binabayo na ng malakas na hangin itong Batanes, Calayan Group of Islands at posible itong mga ilang lugar dito sa may Northern Luzon. Napakalakas na hangin, yung 215 at yung gustiness na 255 kilometers per hour, Jessica. Sana umaasa tayo na nakapaghanda beforehand yung mga kababayan natin dyan sa Batanes, no? Kasi, well, sanay naman sila sa malalakas na bagyo, Mang Tani, pero through the years, di ba, sobrang lumalakas pa yung mga bagyo. So, would you say na dapat at this point, nasa evacuation center na yung, lalo na yung mga nakatira sa coastal areas na mabababa? Meron kasing parte yung Basco na parang bangin tas dagat. So, I think safe yung mga ganung lugar. Pero sa tanda ko rin, sa pagbisita ko doon, yung Basco mismo, merong part na mababa yung dalampasigan, no? So kung magka-storm surge o daluyong yon, medyo delikado po yung mga ilan nating kababayan doon. So dapat sana, no, umaasa tayo na kapag evacuate sila bago dumating itong si Bagyong Ferdy. Yes, Jessica. At kaninang umaga, yun na yung panawagan natin sa ating mga kapuso.
Diyan sa may extreme northern Luzon, yan yung Batanes, yung mga grupo ng island dyan, hanggang dyan sa may Babuyan na group of islands na kung kinakailangan at sinabihan sila ng kanilang mga local officials, dahil yung mga local officials ang talaga nakakaalam kung gaano kadelikado yung kanilang lugar, dapat ay huwag na mag-atubili at sumama na at sumunod na dahil yung ganito kalakas na hangin at yung inaasahan na posibleng storm surge, kumisan, lalo yung gabi siya tatama dito sa may Batanes Group of Islands, talagang napakadelikado at yun nga, hindi huli na kung sakaling ngayon pa lang sila magdidesisyon na lumikas o umalis doon ka sa kanilang bahay, sanhi ng malakas na hangin o kaya yung banta ng storm surge. So sana nga, Jessica, ay lumikas na sila at ngayon ay nando sila sa mga mas ligtas na lugar, sa daluyong, maging sa malakas na hangin, Jessica. Kasi sobrang lakas ho nitong bagyong ito. Mang Tani, dun sa interaction nitong iba't ibang weather systems natin ngayon, no? Meron tayong bagyong Ferdy sa itaas ng Pilipinas, meron tayong habagat dito sa bandang lower portion sa bandang west, no? Tapos meron tayong bagyong parating, no, na malakas. Paano ho ba? Wala ho kayang effect yung pag-interact nila sa atin? Sa ngayon, Jessica, dito sa binabanggit natin, ang magkakaroon lamang ng interaction kung sakasakali ay itong si Ferdy, ang bagyong Ferdy at bagyong tawagin na nating Henerto kahit hindi pa pumapasok. Pero dahil yung kanilang distansya ay medyo may kalayuan, hindi mangyayari yung tinatawag natin yung dumbbell effect o yung Fujiwara na kung saan may posibilidad na yung isa dyan, lalo na kung pareha ng lakas, ay bumalik, mag-U-turn bago sumunod kung ito ay papunta ng norte. Sa ngayon, wala tayong nakikitang ganun senaryo. Pero ang nakikita natin, yung paghatak ng habagat nitong bagyong Ferdy, at mangyayari kasi dyan, pag lumayo yan, mawawala na yung habagat. Pero dahil may kasunod pa siyang isa, so yung habagat na hinigop ni Ferdy, ng bagyong Ferdy, ay muling palalakasin nitong bagyong Hener habang ito naman ay kumikilos patungo ng Taiwan. Hindi natin nakikita, Jessica, na ito ay tatama sa kalupaan, pero palalakasin niya yung habagat. Simula dito sa Visayas, makikita mo yung ihip ng hangin ngayon. Sa Visayas ay habagat na, unti-unti mararanasan uli yan dyan sa may Luzon sa mga susunod na araw. Yung hangin, hindi natin mararamdaman sa lower portions ng Luzon hanggang Visayas. Pero yung ulan generated by habagat, yun ang effect nitong lahat ng weather system na ito sa atin, Mang Tani. Tama yun, Jessica. So dito, masungit ang panahon sa norte, pero Central Luzon, lalo na yung western parts, Bataan, Zambales, Calabarzon, kasama ng Metro Manila. Bukas, Jessica, asahan mo, makulimlim ang panahon. May mga pag-ulan, maghapon yan, hanggang dito sa may Mindoro, Bicol, at dyan sa may Visayas. Kaya kahit po hindi tatama dito sa atin yung malakas na bagyong Ferdy, mararamdaman natin yung indirect effect na tinatawag at yan ay yung paglakas ng hanging habagat na siyang magpapaulan at magbibigay ng mga pag-alon, Jessica, dyan sa mga karagatan dito sa may western section ng Luzon. Mang Tani, trivia lang po. Kasi ngayon lang nagkaroon ng medyo Filipino name, no? Itong international typhoon na paparating, malakas. Pero bakit hindi na lang po natin tawagin ng malakas? Kasi usually, di ba, iba-ibang mga pangalan. Yung Yolanda, Haiyan ang tawag. Ito ngayon, malakas. Pero pagpasok naman niya sa Pilipinas, tatawagin pa nating Hener. Ba't hindi na lang po i-adapt yung malakas? Total, Filipino name naman po yun, no? Adjective. Ang nangyayari kasi, Jessica, yung malakas, isa yan sa mga ibinigay nating pangalan sa Typhoon Committee. Yung Typhoon Committee, yan yung nagsisilbing center para magbigay ng pangalan. Nakahanda na yan. Meron na silang parang set of names. 4 na grupo rin yan at nagkataon nga itong si malakas. Kasi marami nagtatanong, bakit hindi pa pumapasok ng PAR? Bakit malakas na yung kanyang pangalan? So, hindi po yun yung local name niya. So, nagkataon malakas siya at ito namang ating listahan na nakahanda na rin, Jessica, nagkataong Hener naman ang magiging pangalan kung sakasakaling may pumasok na bagyo. So, medyo may malilito yung mga tao pero yung pong malakas, yan po ay contribution natin. Pilipino po talaga yung salita na yan, malakas, pero oras na pumasok siya ng PAR, ang magiging lokal na pangalan naman niya ay Hener. Mabuti hindi nagkabaliktad kasi ang lakas na nitong si Ferdy, ano? So sana hindi sumunod itong si malakas na maging malakas ting bagyo. Sa ngayon, mas mahina po siya, no, kay Ferdy, Mang Tani? Yes, Jessica, pero inaasahan lalakas pa rin ito at magiging, sa ngayon ito isang tropical storm,
Pero habang namamaybay yan sa mainit na karagatan ng Philippine Sea, lalakas din siya. Yun nga lamang, ang nakikita nating track niya, hindi papunta uli dito sa Batanes, kung hindi mas north nitong bagyong Ferdy, patungo naman dito sa may posibleng bago dumating ng Taiwan, ay magre-recurve yan, papunta naman ng southern part ng Japan. Shout out po lang muli, Mang Tani, dun sa mga kababayan natin sa Batanes at sa Babuyan Group of Islands. Ingat ho kayo, kasi malakas ho itong bagyong to. Mang Tani, ano may papayo nyo ba sa kanila? Yes, Jessica, hanggang ang panganib na dulot nitong bagyo, hindi lamang matatapos dahil ito ay tatama ngayon. Pinakadelikado itong magdamag hanggang sa mamayang madaling araw o umaga na kung saan paglagpas kasi ng bagyo, yung mata ng bagyo, Jessica, may malakas na hangin pa uli yan. Yung tinatawag kasi ng iba na buntot ng bagyo. Pero hindi po actually buntot yun, kundi yung kabilang panig ng sirkulasyon ng bagyo. Kasi ito yung una nilang maranasan, paglagpas ng mata, yung kabilang panig naman. So, tuloy-tuloy po yung malakas na hangin na yan at mas papanganib kasi, Jessica, yung kabila dahil kung hindi nagiba yung bahay dahil ang direksyon ng hangin ay mula norte patungo sa south, pag biglang nagpalit yan, yung ibang kabahayan, yung ibang building, nagigiba dahil biglang nagbago ng direksyon pero mas malakas, kasing lakas ng hangin yon. Kaya extreme Northern Luzon, ilang bahagi ng Northern Luzon, ngayon pong magdamag hanggang bukas ng umaga, dapat po talagang nakahanda kayo sa mga hangin at ulan na idudulot nitong malakas na bagyong Ferdy. Mang Tani, quick question lang po. Yung mga nasa extreme Northern Luzon, yung Ilocos Norte hanggang Apari, dapat din ho ba sila maghanda sa daluyong o storm surge? Yes, Jessica, pero ang ano natin kasi, yung signal number 2, yung halos yung pinakadulo na yan, kaya buti nabanggit mo, may posibilidad na mag-storm surge dyan sa may baybaying dagat ng Ilocos Norte, dyan sa may Cagayan, lalong-lalo ng Cagayan na kung saan mas malakas yung hangin maranasan niyan galing sa norte, kaya habang lumalapit yung bagyo, kaya ngayon pa lang, hindi lang yung signal number 3, number 4, number 3, kundi number 2, dapat nakahanda rin sa inaasa o posibleng storm surge o daluyong. Maraming salamat po, Mang Tani Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.